Hi mga kamami, life update po tayo. Sunday pala ngayon. Tapos church, nasa church kami. Tapos biglang sumakit yung ulo ko. Sa bahay pa lang, medyo nahihilo na ako. Kaya nung pumunta kami sa simbahan, magsisimula na sana yung service. Tapos sumakit yung ulo ko. Nakainom na ako ng gamot, pero usually kasi pag umiinom ako ng gamot, kailangan ko itulog, kailangan ko matulog after uminom ng gamot. Kasi sumasakit talaga ang ulo ko, lalo na pag hindi ako matulog. Tapos ngayon, gusto ko sanang matulog. Dinala ko ng asawa ko pala dito sa may inn, malapit lang din sa sa simbahan, tsaka malapit lang din dito sa bahay namin. Dinala niya ako sa inn. Kasi para sana makapagpahinga ako, makatulog ako. Tulog ko na lang yung sakit ng ulo ko. Hindi ako makatulog. Parang mas gusto ko pang gumawa ng video. Hindi ko na nga alam minsan yung utak ko. Parang iba-iba na yung umaano sa utak ko. Parang hindi ko alam. Parang bakit feeling ko gusto kong lagi na lang mag-video. Mag-update na lang ang nangyayari sa buhay ko. Hindi pa pala kami nakapa-MRI. Sabi ng asawa ko kanina, kailangan na talaga namin magpa-MRI. May reseta na ako. Reseta ba tawag dun? May reseta na ako para magpa-MRI. Aantay na lang kami ng budget para makapag-MRI na ako. Kasi hindi pa ako mabigyan ng tamang gamot ng doktor kasi wala pa akong bagong result ng MRI. Last MRI ko is mga 10 months ago na yung last MRI ko. Yun sa MRI ko, sa result ng MRI ko, may pumutok na ugat. Yung sa left side ng brain ko, may damage siya. Tapos, as per my doctor, lifetime treatment na daw. Tapos, kibali, lifetime na yung maintenance ko sa gamot. Tapos, mga vitamins. Pero may gamot pa siya na hindi nibigay sa akin kasi baka makasuhan daw siya pag binigay niya sa akin. Kailangan ko pa ng bagong MRI. Tapos, alam niyo yung hindi pa talaga kami nakapag-MRI. Hindi naman sa walang pera, ganun. Minsan, nahihinayang kami kasi medyo mahal din magpa-MRI. Pero, sa feeling ko kasi nung mga nakaraang buwan, parang okay na ako, magaling na ako. So, bakit kailangan ko pa magpa-MRI? Pero ngayon, parang lagi na lang sumasakit ulo ko. Tapos, yung lagi namamanhid yung kamay ko. Parang, yun nga, parang laging namamanhid yung kamay ko. Tapos, may isang araw na nahirapan ako magsalita nung bumiyahe kami ng asawa ko. Sobrang init. Tapos bawal lang ako kumain ng sobrang malamig at saka sobrang mainit. Tapos sa sobrang init ng panahon, tapos sira na yung aircon ng sasakyan namin. Sobrang init ng panahon, kumain kami ng halo-halo. Tapos ayun na nga, nagpitik-pitik yung ulo ko. Tapos nagpamasahe lang ako nung gabing yun. Kala ko baka, kasi usually pag sumasakit ang ulo ko, pag once tinulog ko, pagkagising ko, okay na ako. Lalo na pag nakainom ako ng gamot, tapos kuminom ng gamot, tutulog lang ako. Katapos kong matulog, okay na. Pero, lately, nararamdaman ko parang, lagi na lang akong nahihilo, lagi akong inaantok. Tapos, para ako nasusuka, ganun. Hindi naman ako buntis. Nagpipiti naman ako, hindi ako buntis. Tapos may PCOS ako, so parang malabong mangyari na mabuntis ako. Pero magpapacheck din ako mamaya kung baka magpa-serum test na rin ako para panigurado na hindi ako buntis kasi delikado din na umiinom ako ng gamot tapos buntis pala ako, 'di ba? Pero bago lang ako nag-PT, negative naman yung result, so hindi ako buntis. Tas yung problema ko, namamanhid lagi yung kamay ko, parang halos isang buwan na. Hindi na naman
matagal na akong hindi namamanhid yung katawan ko, pero ngayon bumabalik, almost 1 month na bumabalik yung pamamanhid. Tapos minsan parang nahihirapan akong magsalita. Tapos lagi akong nahihilo. Tapos ngayon parang nasusuka ako. Ganun. Gusto ko hindi ko na alam anong nangyayari sa brain ko. Parang gusto kong i-video na lang yung mga nangyayari. Ayoko na din kasi magsulat. Mahilig ako magsulat dati. Para nawalan ako ng ganang magsulat. So hindi na ako nagsusulat. Mas gusto ko kung i-record yung mga nararamdaman ko sa video na lang instead na isulat ko. Sana may budget na kami para makapag-MRI na ako. Para mapanatag na din ako na okay yung result. Kung if ever man na hindi okay yung result ng MRI, at least malalaman ko kung anong problema. Alam nyo, hirapan ako minsan kasi sunod-sunod yung mga pangyayari. Yung nanay ko last week, she was diagnosed with stage 4 kidney disease. Tapos si tatay namin, si nanay pala is mama ng asawa ko. Stage 4 na yung kidney disease niya. Nasa dialysis siya ngayon. Si tatay naman, last week, na-aksidente siya. Yung sinasakyan niyang bao-bao, na tumba. Tapos, buti na lang, pasa lang, tsaka yung nauntog yung ulo niya, pero okay lang din naman daw siya. Nabuko lang, ganun. Naawa ako minsan sa asawa ko. Kasi, sunod-sunod prayer kasi namin, sana wala nang magkasakit this year. Wala na sana magkasakit. Kasi, parang natuturoma na kami. Balik-balik ng ospital, yung gastos, tapos yung stress, kaya naman kasi pera, nakikita lang yan. Pero yung stress, kaya kung minsan may nararamdaman ako, ayaw ko ma-hospital, kahit may nararamdaman ako, parang itutulog ko na lang, inom ko na lang ng gamot, parang magiging okay naman. Pero ngayon, parang, kailangan ko na magpa-MRI, kasi baka, ano nangyari sa utak ko. Nahirapan din ako minsan matulog. Hindi ako agad makatulog. Minsan, sobrang hyper ng brain ko. Yung parang sobrang energetic ko. Pati physical ko. Minsan, sobrang energetic ko. Pero minsan, napaka-emotional ko. Parang ganito. Hindi ko na alam. Mag-video na lang ako kasi para parang may record ako mga nangyayari sa akin. Kasi nga, ayaw ko nang magsulat. Dati, sinusulat ko yung mga nangyayari, yung mga nararamdaman ko, sinusulat ko. Ngayon, wala na akong ganang magsulat, kaya i-video ko na lang. Kasi, naawa din ako sa asawa ko kung sa kanya ko sasabihin yung mga nararamdaman ko, napapagod ako, masakit ulo ko. Ayaw ko din mag-alala siya. Kaya, sige, video ko na lang. Hindi ko naman nakala kasi na masama yung mararamdaman ko ngayon. Kasi, kahapon, okay lang naman ako. Pag nasa bahay ako, okay lang naman kasi ako. Kasi after ko minom ng gamot, natutulog lang ako. Siguro, baka next week, magpa-MRI na kami. Hayaan ko na yung gastos, bahala na yun. Pa-MRI na kami, para mapanatag na rin ako, na okay lang. Kasi lagi sinasabi sa sarili ko, okay na ako, magaling na ako. Bakit bumabalik na naman sakit ng ulo ko? Sorry. Wala ko ibang mapaglabasan ng sama ng loob ko.
Hindi na ako na lang ilabas. Yun lang. Thank you.